Hi there! Ang saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta, dami-dami, libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? Wala po. So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Filipino nga. Support the support Filipino. natin. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nancy. 28 years old. At Lindsay, sumulat po ako dahil hindi ko na makayanan yung kalokohan ng kamag-anak ko at ng lalaking pinagkatiwalaan ko. TJ Lindsay, iilan lang sa pamilya ko ang may alam about sa panloloko sa akin ng boyfriend ko. Nung nalaman ko yung ginawa niya noong family reunion, nag-public apology siya in front of my whole family and relatives. Umamin siya, DJ Lindsay. Sinabi niya doon yung pag-cheat niya sa akin. Pero hindi niya inamin kung sino yung babae. Basta ang sabi lang niya, kaibigan niya raw noong college days. Sabi ko, it's all in the past. Tatanggapin ko yung mga pagsusori niya sa akin. Sabi ko pa nga, grabe naman yung tapang mo to admit ng lahat ng pagkakamali mo. Tapos sa harapan pa ng pamilya ko. Bukod sa akin, buong angkan namin bumilib talaga sa kanya. I was so proud of him, TJ Lindsay, at that moment. As in, isa-isa sa lahat ng pamilya and relatives ko, nag-sorry siya. Ganon po siya ka-sincere sa akin. After mag-sorry, nag-family picture kaming lahat. Tapos nasa harap kami, hindi ko naman napansin na katabi niya pala yung pinsan kong babae na sobrang close din sa kanya. Kakasorry niya lang pero pagka-check namin ng picture, nakita ko, DJ Lindsay, na masyado naman yatang close yung mukha nilang dalawa. Ako yung girlfriend. Anyway, binaliwala ko lahat ng yon. Kasi sabi ko nga, kakasorry lang niya. At malamang hindi naman siya gagawa ng kasalanan ganon kabilis. After a few months, DJ Lindsay, nagulat kaming lahat dahil itong si Pinsan ay biglang nag-announce ng kanyang pregnancy. Buntis. Akala namin magiging matandang dalaga na siya.
Kasi ang sabi niya, ayaw niyang mag-boyfriend. Ayaw niya ng lalaki. Tapos nalaman namin, buntis na. Hindi rin namin kilala kung sino yung gumalaw sa kanya. Hanggang sa dumating yung time na heto na naman po kami. This time, hindi public apology ang ginawa ng boyfriend ko. DJ Lindsay, umamin sila ng pinsan ko sa harap ng buong pamilya na naman na anak nila ang dinadala ni pinsan. Yung boyfriend ko ang nakabuntis. Kung sa iba iisipin, ang tapang naman niya. Grabe naman yung courage niya para umamin sa pagkakamali niya. Hindi ko naiintindihan kung bakit yung mga kamag-anak ko tuwang-tuwa na naman. Kasi inamin daw nung lalaki yung pagkakamali niya. Sila pa yung nagsabi na susuportahan daw nila yung relasyon ng dalawa. Tatanggapin daw yung baby. Paano naman ako? Ano, kahit mali? Basta inamin, okay na? Susuportahan na agad? Kahit na yung pamilya ko sinasabi sa akin, tanggapin ko na lang daw yung nangyari. At least, umamin daw yung boyfriend ko. At least, hindi na raw ako pinaasa pa. Paano naman po ako mag-move on nito? Kung sa iisang compound lang kaming magkakamag-anak nakatira. Bakit ngayon? Parang pinaparamdam sa akin ng mga kamag-anak ko at ng pamilya ko na kontrabida lamang ako sa pagmamahalan nilang dalawa. Bakit ganun yung nangyari? Wala ba akong kakampi? Wala man lang bang magsasabi sa akin na tibayan ko yung loob ko? Wala man lang bang makikisimpatya sa akin? Sa pamilya ko? Sa mga kamag-anak ko? Nasaktan din ako at ako yung niloko. Kaya nga dito na lang ako sumulat sa lihim ng liham. Maraming salamat po, DJ Lindsay.